Nawa ng ating Panginoon ay sumasa atin lahat. Magkaibigan, dito na po tayo sa mga awit 78. Aking pong babasahin. Ito po ay awit tungkol sa kasaysayan ng Israel. Subalit ang makasaysayan ay malaking tulong po sa atin upang magawa natin kung ano ang dapat natin gagawin. Isang maskil ni Asaph. Aking pong babasahin ang verse 1. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Huwag inyong dinggit o linigin salita kong binibigkas. Purinawa ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa napakagandang panahon na ibinigay po sa amin. Salamat po sa mapagpapala. Sa iyo lamang ang kapurihan palutian. Dinadalain po namin ito sa matamis na pangalan. Yung anak na si Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Dito po mga kaibigan sa verse 1. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit o linigin salita kong binibigkas. Ito mga kaibigan, ito yung pag i-compare natin sa family, no? So, siyempre ang tatay at nanay ang siyang magturo sa mga anak, no? So, mas maganda kung mayroong panahon na makausap yung mga anak ng tatay, no? O kaya ng nanay. So, para magkaroon sila ng bonding, no? Parang tinatawag natin yan na family bonding. Kasi maganda kung may family bonding, no? Kaya dito, sabi dito ay dinggin at ulinigin, no? So, sabi ay dinggin, no? Dinggit ulinigin, no? So, ibig sabihin na hindi lang basta-basta pakinggan, kundi talagang unawain, isa puso at saka isa isip. Napakaganda yung gano'n, no? Yung mga minsan kasi sabi ng iba, no, na yung mga actions, no, mga ginagawa ng mommy at daddy, malaking tulong na yan sa mga anak na makita nila, no? So ibig sabihin na parang isa na yan sa makatulong, no, dahil action, mayroong kasabihin tayo na actions speaks more than words, no? So ibig sabihin na yung ginagawa natin, sobra pa yan sa nagsalita tayo. Pero mas maganda rin na magano talaga, mayroon tayong pangangaral. Kasi mayroon tayong tinatawag na 5 skills, no, sa English, at ang pinaka mahirap na skills diyan ay ang listening, no. Kaya mayroon tayong isang bunganga at 2 tainga, no, dahil yung ating tainga ay dapat makinig po, no. So, ibig sabihin maraming beses tayong makinig, sa tayo ay magsalita, no? Na nakalagay din po sa New Testament na be quick to listen, slow to speak, and slow to anger, no? So dito mga kaibigan, sa verse na ito, no, na be quick to listen, no? So ibig sabihin na more time po tayo na pakikinig, no? Ibig sabihin na damihan natin ang time na pakikinig at minsan tayo magsalita. At iwasan din po na be slow to anger. So, ibig sabihin, ano talaga, no, na unawain po natin. Kasi dahil sa salita, minsan tayo ay nasasaktan po natin yung iba. So, yan po mga kaibigan. So, punta na po tayo sa verse 2. Ito naman po ang verse 2, no? Itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga. Mangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga, no? So, minsan dahil sa mga figurative language, so, minsan na hirapan tayo, no? Kasi mayroong tinatawag na simile, metaphor, no? Personification, at kung ano pa ba, diba pa. Kaya na, na hirapan tayo mag-interpret minsan. So, kaya, yan ang dahilan po na dapat marami tayong time na pakikinig, no? So,
pag yan po ang gagawin natin, makuha natin, no? Hindi pwede na sabay-sabay magsalita, kundi talagang unawain muna. Ito'y aming narinig na kaya naman aming alam. Nagbuhat sa aming nuno na sa ami isinaysay, no? So dito parang ang puwansya, no? Pasalamat po tayo dahil buo na ang Biblia, no? So hindi na yung salit-saling lahi na salita lang, no? Kaya yung sa atin, no, sabi ng iba, sabi ng mga doctors, no, doctors of education, yung atin kasi sinulat natin daw sa dahon. Yung iba kasi sa bato nila isinulat yun. Dahil sa bato isinulat, ibig sabihin na matagal siyang mabura, no? Hindi basta-basta mabura, pero pag sa dahon, pag mabulok ang dahon, wala na, no? So ibig sabihin na wala na rin yung isinulat doon, no? So yan po siya, mga kaibigan, no? So dito na ngayon, no, dito, ito'y aming narinig, kaya naman aming alam. Nagbuhat sa aming nuno na sa ami isinaysay. Sa sarili naming anak, ito'y hindi ililihim. Ito'y aming isasaysay sa sunod na lahi namin. Magawang itinukoy ay lubhang kangahanga na si Yahweh ang gumanap. Mga gawa niyang dakila. No, so dito, mga kaibigan, pag tingnan natin, basahin natin ang Biblia, no? So may kasaysayan na maraming himala na ginawa ng ating Panginoon. So dito pwede nating, ang iba nagsabi na hindi na po para sa atin, no? Subalit, mga kaibigan, yung tinawag si Abraham sa kanyang tulda, kasi noon ang gamit ay tulda, no? Sabi ni Lord, sabi ng Diyos Ama, Abraham, lumabas ka sa iyong tulda at tingnan mo ang mabuhangin sa dalampasigan. So dito ngayon sa buhangin sa dalampasigan, so hindi mabibilang, no? So yun ang mga Israelites. Natutukoy doon na lahi niya na Israel. So dito naman, isang gabi, tinawag niya si Abraham. Sabi niya, Abraham, lumabas ka. At pinakita sa kanya yung mabituin sa langit. At ngayon sabi niya, yan ay bibigay kong lahi. So ibig sabihin tayo yun, no? So ibig sabihin na tayo ang mga, di ba, may, kahit sa ating batas, mayroong mga adopted sons and daughters. Tayo mga adopted sons and daughters. So ibig sabihin, applicable sa atin, no? So yan, mga kaibigan, dahil si Lord walang natatangi sa Kanya, no? So ibig sabihin na pantay-pantay po tayo sa Kanyang mata, no? So dito ngayon, no? So gawang tinutukoy ay lubhang kaanga-anga na si Yahweh ang gumanap mga gawa niyang dakila. So dito yung kami ay mga bata pa dito kami ay nag-standby sa tindahan kasi yung aking lolo, si Lolo Ugo, ay may tindahan. O pag halimbawa na, di ba, ang mga farmers ay pumupunta sa farm ng umaga. Pagdating ng mga 8 yan, dahil medyo mainit na siya. So doon na kami, no? Tapos kami mga bata naman, doon din, no? Tapos si Tito Miring namin, nagkwento, no? Kwento yung tungkol sa kay Pedro na isang gabi na nasa laot, walang nahuli. Subalit pagdating ni Lord, sabi ni Lord sa kanya, Pedro, bumalik ka at ihulog mo sa kanan, no? At nagkaroon sila ng maraming huli at hindi napupunit. So yun ang kwento ni Tito Miring. At saka pag siya magkwento, parang gifted siya magkwento dahil napakaganda, yung parang sobra pa siya sa teacher na mag-ikwan sa amin, no? Kaya pati yung mga kasing edad niya nakikinig sa kanya, no? So dahil maganda ang kanyang kwento, no? So kaya, mga kaibigan, no? So napakaganda na pag tayo magbisita sa ating kaibigan, pag-usapan natin yung tungkol sa Psalms at saka yung mga himala ni Lord, no? Na para makapagbigay ng aral sa atin, makapag-guide po sa atin, no? Di ba? Huwag natin pag-usapan yung tungkol sa ating kapwa o kung sino man, dahil isa yan sa kusa magkaroon ng problema sa kapitbahay, no? So pag-usapan natin doon sa kwa, no? So kwa naman yan, halimbawa yung story ng 10, no? 10 salot sa Israel, no? So yan, no? So dito maka-learn tayo o kaya makakuha tayo na ma-inform tayo ng gano'n na si Lord ay walang imposible sa Kanya, no? Yung tubig, ginawang dugo, no? Yung
tungkod naging ahas, no? So, marami pa iba, no? Nahimala niya sa Egypt, no? So, yan mga kaibigan ang dapat nating pag-usapan. Dapat nating i-share sa ating mga anak, no? Upang sila ay maka-learn sila. Tapos dito sa 5, mayroong siyang patutuo na kay Jacob itinatag. Mayroon siyang kautosang sa Israel itinaas. Ang utos ng aking nuno dapat nilang ipatupad. No? So dito mga kaibigan, ito yung tulad ng 10 utos, no? 'Di ba yung si Moses ay nakita niya yung may sunog doon sa bundok, no? Tapos pinuntahan niya. Nagtaka siya na ang kahoy ay hindi nasusunog pero may apoy, no? So doon isinulat ang 10 utos, no? So ano man ang ating kinaaniban, pwede natin gawing guiding principles, no? Ang 10 utos. So napakaganda siya na guiding principles sa bawat isa sa atin. So dahil unang-una, no? So nakalagay sa Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." No? Na nagsabi, unahin natin ang kaharian ng Diyos at ang iyang katuwiran, at ang lahat ay daragdag sa atin. No? So, kaya napakaganda mga kaibigan na pagising natin sa umaga,